Kumusta? Hindi kami star. My name is Paulo. Pero Pau na lang for short. 36 years old mula Masbate. Sorry medyo seryoso tong kwento ko. Sana okay lang. Um, hmm, Hindi ko alam. Namimiss ko lang siguro siya. Ang tagal na rin 2 taon na rin. "32 years old ako noon. College student na mag-isang nakatira sa unit ng isang boarding house. Normal lang naman ang buhay ko ron. Katulad ng isang estudyanteng nakafocus at porsigido makatapos para magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero nagbago ang normal na buhay kong yun nang makilala ko si JR. Nagpunta ako ng barangay hall noon dahil may kinailangan akong asikasuhin. Pagka-uwi ko sa boarding house, nagulat ako na matatnan ko ang 3 binatang nagpapahinga sa loob ng inuupahan kong kwarto. Hindi ako naging komportable kaya sinabi ko agad sa may-ari ang tungkol doon. Kabarkada sila ng pamangkin ng may-ari. Wala nang ibang kwartong matutuluyan yung 3 kaya nakiusap sa akin yung may-ari na kung pwede, doon na lang sila sa akin makikwarto pansamantala. Kaibigan ko rin naman yung pamangkin niya at mukhang wala rin naman ako magagawa. Kaya pumayag na lang din ako. Ang totoo, sumama ang loob ko noon kasi parang hindi patas. Lalo ako nagbabayad sa kwartong yun. 3 sila, 1 lang ako. Hindi ko alam. Hindi ako panatag na nandun sila kaya parang ako na lang din ang nahiya. At dahil dun, tuwing gabi, mas pinipili ko na lang matulog sa terrace ng boarding house. Kagat ng lamok, hindi mapakaling mga pusa, pasulpot-sulpot na mga daga. Lahat yun tiniis ko para lang hindi makipagsiksikan sa kanila sa kwarto. Nasanay na lang din ako. Sa kanilang 3, naging kapansin-pansin para sa akin si JR. 15 anyos, may itsura, may dating. Medyo mature ang itsura niya para sa edad niya dahil sa batak niyang katawan. Isang araw, nagulat ako nang tawagin niya ang pangalan ko. Uy, Kuya Pao! Kilala mo ko? Siyempre, magkalugar tayo eh. Sorry, hindi kita maalala Parang hindi pa kita nakikita sa lugar namin. Ikaw naman no. JR Kuya. Ako si JR. Nakipagkwentuhan siya sa akin at mas nakilala ko siya dahil doon. Hindi ko inakala na sa paglipas lang ng ilang buwan, ang makulit, mayabang, at pasaway na batang yun ay magiging kaibigan ko. Isang araw, pagka-uwi ko galing school, nagyaya ng inuman ng anak ng may-ari ng boarding house. Wala akong budget para sa inuman kaya kinargo na nila ang gastusin doon. Bilang ambag, doon na kami sa kwarto ko nag-inuman. Ako, yung anak ng may-ari, at ang buong tropa ni JR. Tamang kwentuhan, tamang tawanan. Ang dami rin naming nainom nun. At hindi ko na namalayang nakatulog na ako sa kalasingan. Kinaumagahan, hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari. Pero nagising na lang akong basa ang salawal ko habang nakahiga sa dibdib ko si JR. Sobrang sakit ng ulo ko at hilo pa ako kaya
Hindi ko na inisip pa ng sobrang tungkol doon. Kung may nangyari man kung ano, baka dala lang yun ka ako ng kalasingan. Tuloy lang ako sa araw na yun. Naligo, nagayos, at pumasok sa school. Pagka-uwi ko, ang laking gaan sa loob ko nang malaman kong nakauwi na sa lugar nila ang dalawang kaibigan ni JR. Bigla ko naalala yung posibleng nangyari nung nakaraang gabi. Mukhang hindi naman na mauulit yun. Yun ang nasa isip ko. Pero mali pala ako. Gabi-gabi akong nananaginip ng kakaiba. Na may kung anong hayop raw akong nakakasama sa kama. Masyadong malalim ang tulog ko kaya hindi ko nagagawang magising agad para putulin ang panaginip na yon. Hanggang isang gabi, nanaginip akong may isang pusang lumundag papunta sa dibdib ko. Sa sobrang gulat ko, nagising ako. At nabigla sa nakita ko. Si JR. Oo. Siya. Hindi ko alam kung anong tamang gawin ng mga oras na yon. Ang alam ko lang, nagugustuhan ko yun. Kaya naulit yun, nang naulit, nang naulit. Isang taon ang lumipas. Walang nabuong commitment sa pagitan namin ni JR. Pero naging malaya kaming gawin ng mga bagay na ginagawa lang dapat ng magkarelasyon. Hanggang isang araw. Kuya? Mahal mo ba ako? Ha? Kasi ako mahal na kita eh. Kaya sana ganun ka rin sa akin. Isang taon na rin eh. Pero hindi ko pa rin alam kung ano tayo. Ang totoo, JR, gusto rin kita. Hindi. Mahal din kita. Naging kami ng araw na yon. Hindi na niya nagawang umuwi sa kanila. Lagi na niya akong kasama sa boarding house. Sa paglipas ng mga araw, sinikap kong matustusan ang pangangailangan naming dalawa. Nag-working student ako kaya nagawa kong maibigay ang lahat sa kanya. Pero kahit na ganun, hindi pa rin naging sapat ang pagmamahal ko para makontento siya. Nalaman kong may mga nakarelasyon siyang iba. Oo. Hindi lang isa. Marami sila. Ang sama mo, JR.
Napakahayop mo! Ibang klase ka! Binigay ko sa'yo lahat. Sinuway ko yung mga magulang ko para sa'yo. Para sa'yo kasi mahal kita! Mahal kita! Sabihin mo, may kasalanan ba ako? Ha? May nagawa ba ako? May nagawa ba ako? May hindi ba ako alam na nagawa ko kaya naghanap ka ng iba? Ha? Sumagot ka! Ibang klase ka. Hindi lang isa, ha? 8 kaming pinagsabay-sabay mo. Kuya, mahal kita. Oy, baka namang gusto mong mamili. Mamili ka. Kasi kung totoong pagmamahal yan, isa lang, JR. Isa lang. Sobrang sakit sa loob ko. Hindi ko napigilan at kung ano-ano na ang mga nasabi ko. Hindi ko alam eh. Nalilito rin ako eh. Ayoko mawala. Ayoko mawala ka kasi mahal kita. Pero ayoko rin silang mawala, kuya. Sorry. JR naman. Hindi yan pagmamahal. Init lang yan ng katawan. Init lang yan. At dahil dyan, naging makasarili ka. Dahil dyan kaya tayo nagkakaganito. Hindi ko alam pero mahal ko pa rin si JR. Kaya hinayaan ko siyang magstay sa boarding house. Tinis ko yung sakit. Hindi niya ako binigyan ng malinaw na sagot. Kung ako ba ang pipiliin niya o kung itutuloy ba niya ang kalokohan niya. Sa sama ng loob ko, nagawa ko ring hanapin sa iba ang pagkukulang niya sa akin. Nagkaroon ako ng girlfriend at ang totoo, minahal ko ang babaeng yon. Binuhos ko lahat ng atensyon ko sa kanya. Dumating sa puntong humahagulgul na sa pagmamakaawa si JR na magbalikan kami. Okay lang sa akin na pagsabayin mo kami, kuya. Basta tayo na lang uli, please. Please, kuya. Mahal ko pa rin talaga siya. Mahal ko pa si JR. Alam kong mali pero pumayag ako sa gusto niyang setup. Hindi alam ng girlfriend ko na dalawa silang karelasyon ko. Lumipas ang 1 taon. Nagpaalam siya sa akin. Gusto niya makipagsapalaran sa Maynila. Paulit-ulit niyang niremind sa akin na mahal niya ako at babalikan niya raw ako. Habang ako naman, humahagulgol at nagmamakaawang wag na siyang tumuloy. Pero hindi ko siya napigilan.
Nagdaan ng maraming araw, buwan, at taon. Sinikap kong makamove on mula sa sakit na yun. Naghiwalay din kami ng girlfriend ko dahil nagpabuntis siya sa iba. Ako naman, nagpatuloy sa pagtatrabaho at pag-aaral hanggang sa makagraduate ako. At tulad ng pinangako ni JR, binalikan niya ako. Binalikan niya ako kasama ang girlfriend niyang buntis. Alam ko sa sarili ko nakamove on na ako. Pero hindi ko alam kung bakit may kirot pa rin sa loob. Sinubukan niya akong suyuin pero hindi ako bumigay. Maraming kakaibang nangyari sa paglipas ng maraming araw. Nanganak ang girlfriend niya pero hindi pinalad na mabuhay ang bata. Naghiwalay sila at nagpumilit namang bumalik si JR sa akin. Naging matigas ako ng ilang buwan. At nung handa na ako makipagbalikan, saka naman siya sumuko at lumuwas uli ng Maynila. Sinikap kong gumawa ng paraan para makontak at makita siya. Pero nung panahong may pagkakataon na akong puntahan siya, saka naman naging mapaglaro ang tadhana sa akin. Naging wanted ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Sa kagagawa ng tito ko, eto, nagtatago ako. Isang taon na akong nawala ng kontak kay JR. Pero randomly nakatanggap ako ng balita mula sa pinsan niya. Pao? Huwag ka magbibigla, ha? Wala na kasi si JR, eh. Wala na siya. Bibisikleta siya nun. Napangga siya ng kotse habang patawid sa kalsada. Magdadalawang taon na rin mula nung mawala si JR. Pero yung sakit, sariwang-sariwa pa rin. Masyadong malalim ang pagmamahal na binuhos ko sa kanya. Kung nakikinig siya mula sa langit, gusto kong malaman niya kung gaano ko siya kamahal. Kahit na hindi kami tinadhanang magsama, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Uy, kumusta? Nagustuhan mo ba ang kwentong narinig mo? Subscribe na sa Hindi Kami Star YouTube channel para updated ka sa mas marami pang kwentong katulad nito. May kwento ka? Message na gusto mong iparinig sa iba? Ipadala mo na yan sa hindikamstar@gmail.com. Mahalaga ang kwento mo. Kahit na hindi ka sikat, hindi ka kilala, o hindi ka star.